Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Welcome po sa Salita ng Buhay at ngayon pong oras na ito. Salamat po sa Panginoon sa isang pribileyo na naman po na magamit po niya upang maging tagapanguna po ngayon pong hapong ito. Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoon sa pribileyo na naman po na magamit po at upang magturo ng kanyang salita. Ito po'y habag, biyaya lang po ng Diyos kung bakit po tayo nagagamit. Salamat din po sa ating Pastor John, kung saan patuloy pong training po sa amin. Pastor Eric, salamat sa patuloy pong pag-assign dito sa Salita ng Buhay. Gayun na rin po, salamat po sa mga preachers, deacons, mga pastor din po na kung saan ay patuloy na nagtuturo po dito sa Salita ng Buhay tuwing alas 5 po ng hapon. Salamat din po sa mga nagbibigay po ng tanging bilang na kung saan awitin nyo pa lang po ay pagpapala na at blessing na po ito. Salamat din po sa mga IT na kung saan patuloy, na kung saan ginagawa po nila upang mas mapabuti, mas mapalinaw at para mas lalo nating maintindihan yung ating pong pag-aaralan ng salita po ng Diyos. At syempre, sa mga patuloy pong nanonood at nakikinig ng salita ng buhay noon hanggang ngayon, ay nandiyan pa rin po kayo. Salamat po at patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. At ito nga pong ating ginagawa, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagiging lakas ng ating spiritual na buhay. So, ngayon pong oras na ito, tayo po'y mag-aaral na ng salita ng Diyos at pwede nyo po itong share, pwede po itong kayong mag-comment po dyan na kung saan about encouragement word po, na kung saan para po sa ating pag-aaral dito po through online. Ito po nung nakarang taong pa tayo nag-aaral, pero salamat sa Panginoon, hanggang ngayon ay tayo pa rin po yung nag-aaral ng salita ng Diyos, sa salita ng buhay. At ngayon po, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat po ng Hebrews chapter 13 verse 5 and 6. At kung kayo po mayroon pong Bible po dyan, or mayroon po man po kayong nasa cellphone, ito po ating pong basahin. Wala naman po, nandiyan naman po sa ating pong screen. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 13 verse 5 and 6. Ito po ang sinasabi. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Verse number 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Purihin at pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang mensahe pong ito ay pinamagatan ko po, He will never leave thee, nor forsake thee. Sumandali po tayong yumuko at pumikit, tayo po humingi ng gabay at patnubay sa ating pong Diyos. O aming dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa minsan pa kami po'y mag-aaral ng inyong salita. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala na nagawa upang ang mensahe pong ito ay mangusap po sa amin at ngayon na rin po ang inyong mensahero ay bigyan ng katalinuhan, karunungan na nagmumula po sa inyo dahil alam ko po sa aking sarili na kung wala po kayo, wala rin naman po akong magagawa. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak na nakikinig ngayong oras na ito at bigyan niyo po kami ng maayos na internet connection upang ang aming pag-aaral ay mas maliwanagan, maintindihan po ng bawat isa. Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito. Ito po ang samot panalangin po namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. So, sa ating pong binasa sa aklat po ng Hebrews, itong mensahe po ito ay mensahe na kung saan ay encouragement. Ito po ay magsisilbing lakas ng ating spiritual na buhay. Dahil ang maliwanag na sinabi ng Panginoon po dyan, anuman ang ating pinagdaraanan or nararanasan sa ating buhay, ang sabi ng Diyos, He will never leave thee nor forsake thee. Sa Tagalog po, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Dahil po sa ating buhay, sa presenteng kalagayan po ngayon, di ba po, hindi man po lingid sa bawat isa na mayroon pong nangyayaring gera sa bansa po ng Israel at bansa ng Iran. At marahil ito po malawak na at malaki na rin po yung danyos na kung saan po talaga ay nagkakaroon na ng bombahan, talagang lusuban at hindi lang sila. Gayun na rin po yung US ay tumutulong na rin po doon po sa Israel at meron din po sa Iran na kung saan may tutulong din na ibang bansa, no? Ayan ay magkakaalyado kasi yung iba-ibang bansa po. Ito ay
pag ito'y na nagtuloy-tuloy, ito'y malaki talagang gera sa buong mundo. At hindi malayo na balang araw, madadamay rin po tayo dyan. Pero sa atin nga po, dahil malayo pa naman po sa atin, pero mahalaga ipag-pray po natin ito na kung saan ay matapos na po, masispair na po, matigil na, kasi marami rin po mga sibilyan na nadadamay, mga bata na kung saan ay naapektuhan. At kaso nga lang po, ito'y nakasulat din sa ating banal na kasulatan na magkakaroon naman talaga ng mga gera at laban-laban sa bansa. At ito'y sign na rin po na kung saan ay malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kaya po hanggat hindi pa huli ang lahat, tayo po'y patuloy na maglingkod sa Kanya, mangaral ng salita ng Diyos, ipahayag po natin yung kaligtasan na kung saan hanggat may oras pa, ito ay ating i-share sa ating mga mahal sa buhay, pamilya, kamag-anak, kaibigan, at kahit hindi po natin ito kilala, ay ating masyaran dahil ang kaligtasan ng Panginoon ay para sa lahat po. At ang gusto ng Panginoon ay siya'y bumalik, ay lahat makakilala sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy po natin ipag-pray ang gera po yan sa Israel at Iran na kung saan ay matapos na po, matigil na at pumanatag po tayo na kung saan ang bansang Israel, kahit ano pang mangyari, ano pa man ang bansa na kung saan lumusob sa kanila, ay hindi to matatalo, hindi to basta-basta magagapi, dahil sabi ng Bible, ayan ang piniling bayan ng Diyos. At yan, sabi niya, hindi niya iiwan yung bayan na yan, yan ang kanyang pinili. At kahit maliit yung bansa, kahit malalaki pa po yung kumalaban sa kanya noon, hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang Israel. At gustong patunayan ng Panginoon na kung saan hanggang ngayon kasama pa rin sila at hindi sila iniiwan ng ating Diyos. So, ganyan na rin po sa atin. Kung bakit po natin ito somehow makaka-relate po tayo, dahil tayo naman po, kung wala man po tayong gumigera pa sa atin na bansa, marahil meron din naman tayong laban din sa ating physical na buhay or personal na buhay or spiritual na buhay. So, kung bakit po ito yung ating pag-aaralan, ay maging encouragement po ito sa bawat isa po sa atin. Dahil for sure na bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng problema. Pagka sinabi mo na kung saan ikay walang problema, malaking problema po yan. Kaya ngayon po, lahat siguro sa atin, number one, meron tayong problema. Nakakaranas tayo. Financial. At dahil hindi natatapos yan, yung mga bayarin pong yan, di ba? Yung mga gastusin po natin, hindi natatapos yan. At marahil, yung ating kinikita ay minsan sumasapat lang, sumasakto lang, pero yung mga expenses natin, yung mga gastusin, ay hindi natatapos at hindi nauubos, bagkus dumadagdag pa. Kaya problema rin po yan, di ba? Na kung saan ay iniisip natin, kapag hindi ka nga nakabayad ng Meralco, putol ang iyong kuryente, di ba? Pag di ka nakabayad ng tubig mo, putol ang iyong Maynilad or yung tubig. At di ka nakabayad ng wifi mo, putol ang internet connection mo, di ba? Salamat na lang po na kung saan ang pagtawag natin sa Panginoon ay hindi na puputol, di ba? Walang bayad, kaya lagi lang po tayong tumawag sa Diyos, di ba? Lumapit sa Diyos, Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not, no? Ayan po na kung saan ay paalala po sa atin. May problema tayo, lumapit tayo sa Diyos, tumawag tayo sa Panginoon. Nakakaranas tayo ng problema, financially, may problem, may pain, diba? Pangalawa, makikita po natin, meron tayong nararanasan na kung saan yung karamdaman man po ito. Marahil kung wala kang problema sa pinansyal, pero kung namumblema ka naman, meron ka pong karamdaman, yung pain, may sakit ka. Diba po? Yung physical mo, meron man tayong nararamdaman, hindi rin po biro po yan. Kung saan nakakaramdam tayo ng sakit po dyan, diba? Tayo po'y tumawag sa Panginoon, lumapit sa Diyos. And then thirdly, may naranasan yung persecution. May nami-persecute ba sa atin? Meron ba sa ating nagdi-discourage, no? Meron ba kumakalaban sa atin? Alam niyo po, wala naman talaga tayong ibang kalaban kundi ang kaaway, ang diablo, ang devil, na kung saan, sabi nga ng Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, di ba? As a roaring lion, walketh about seeking whom may devour. Kumbaga yung kalaban natin, walang iba kundi yung
devil naman po talaga, di ba? Yung diablo na kung saan gusto tayong tumigil sa ating paglilingkod sa Panginoon. Gusto niya na kung saan huminto tayo, ma-discourage tayo. Pero lagi po natin iisipin na makapangyarihan ng Diyos po natin sa langit na pagka tumawag tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, siya ay sasagot sa ating mga panalangin at tayo Kanyang tutulungan. So, trials, testing, di ba? Struggles, di ba? Yan, nararanasan natin po yan. Kaya itong salita po ng Diyos na ating pag-aaralan ay maging paalala po sa atin ano pa man ang ating mangyayari sa buhay, maranasan natin. Sabi ng Panginoon, He will never leave thee nor forsake thee. So, number 1, gusto ko pong bigyan ng pansin po sa atin ngayon pong oras na ito kung bakit po na kung saan hindi tayo iniiwan ng Diyos, hindi tayo pinababayaan niya because God is our Heavenly Father. Tama po, siya ay ating Ama na nasa langit. Dahil kung ikaw po ay tumanggap na po sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, dahil di ba po sinabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil tayo po'y makasalanan at ang ating kasalanan at kabayaran doon sa apoy na kapamakan. Pero ang regalo sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Di ba po, kailangan lang tayo umamin na makasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon at buksan natin ang ating puso at papasukin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. At ang sabi ng John 1:12, But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So sabi ng Bible, lahat ng nagsitanggap sa Panginoon ay bibigyan karapatang maging anak ng Diyos. Di ba po? Binigyan niya po tayo ng the spirit of adoption. Sabi po sa Romans 8:15, Ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Kumbaga po, yung ama natin na nasa, saan po ba yung ama natin? Na nasa langit, di ba? Tayo po'y binigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos dahil tayo po'y nilalang ng Panginoon. Ang anak niya lang po ay walang iba kundi si Jesus Christ. Pero dahil sa pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon po sa atin, tayo po'y kanyang bibigyan karapatang maging anak ng Diyos. Kaya tayo, bilang isang anak, kailangan po natin na siya ay tawagan. Kaya dapat nga po, sa oras na ito, matiyak natin yung kaligtasan po natin sa Panginoon. Kasi po, kapag siya po ay ama na po natin, tayo kanyang anak na. At bilang isang magulang po yan at anak, ay hindi niya po pababayaan po yan. Tayo po bilang isang magulang, meron po tayong anak. Ako po meron pong isang anak, si Jason. Ano man pong tigas ng ulo ng or kulit, di ba? Dahil ang bata naman talaga po, makulit po yan. Pero nandun po na kung saan ay kapag ka siya ay may nire-request po sa akin, meron po siya kanya hanggat maaari po, kung kaya naman, na ibibigay po natin po ito, di ba? At gusto natin maibigay sa kanya yung best. So, ano pa ba naman yung po yung ama natin na nasa langit po? Tayo po yung kanyang mga anak. So, ang ating ama na nasa langit ay hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil ang isang matinong magulang, ang gusto niya sa kanyang mga anak ay the best. So, gayon po, ayun po, ang tatay po natin ay walang iba kundi ang ating pong Diyos na nasa langit. Kaya pumanatag po tayo. Ang Diyos na nagsabi, He will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Dahil meron po tayong relasyon sa Kanya. Kaya preacher, mahalaga naman talaga ang religion. Kaya ngayon pong oras na ito, nandito po kami kung meron man pong naikinig sa iba man pong church or ibang sekta po, nandito po kami hindi po para mag-invite ng panibagong religion, nandito po kami para po mag-share ng relasyon natin sa Panginoon na dapat po meron po tayong tamang relasyon po sa Kanya at pwede po tayong tumawag sa Kanya at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ganun po, kaya hindi po tayo para mag-debate dito, nandito po tayo para magpalakasan sa bawat isa. He is our Heavenly Father. Diba? Ang sarap po na kung saan, pag may problema po tayo, may natatawagan tayo, may nalalapitan po tayo, mayroon po tayong Diyos Ama na nasa langit. Amen? Point number 2. He is our helper. Babasahin po natin sa verse 6. Di ba po, sabi po yan, so that may we boldly say, the Lord is my helper. Tama po? And I will not fear what man shall do unto me. Kung meron man daw po umaapi po sa atin, di ba? Binangaargabyado sa atin, may sasaklolo po sa atin.
Kapag tayo may nangihina naman po, ang Diyos ay nandyan para palakasin po tayo. Sabi ng Bible sa Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Nandyan siya, hindi siya natutulog. Di ba po? Hindi siya na kung saan pinababayaan niya tayo. Minsan akala mo lang mag-isa ka pero hindi tayo iniiwan ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang gusto niya lang, lumapit lang tayo sa Kanya. Tumawag lang tayo sa Kanya. Di ba po? Sa istorya, sa Bible, di ba po, yung minsan lumayag, di ba? Yung kanila pong bangkang sinasakyan, kasama nila ang Panginoon at yung mga disipulo, at nakaranas po ng bagyo, di ba po? Ano po ang ginawa po ng mga disipulo? Sila po natakot dahil sa lakas ng bagyo, lakas ng alon. Pag ikaw naman po talaga nasa karagatan, at pagka nakaranas ka po yan, talaga naman matatakot ka at kakabahan ka. So, tao po Pero syempre, dahil kasama na po nila ang kanilang ang ating Panginoon, so dapat po dapat relax lang dapat sila. Pero yun nga po, di ba, kung sa atin pong presenteng kalagayan, alam naman natin kasama natin ang Diyos. Pero may mga times na nag-aalala pa rin po tayo, di ba? Tulad ng mga disipulong ito na kung saan ginawa na po lahat nila yung mga paraan na tinapon na po nila yung mga bagay na kung saan nagpapabigat sa kanilang sinasakyang pandagat. Gumagawa na sila ng mga paraan na kung saan akala nila na masusolbahan nila. Pero naisip nila, nakasama nga nila ang Panginoon, ginawa nila, ginising po nila, natutulog ang ating Panginoon pong Jesucristo po doon, pero hindi naman po talaga siya totally tulog Bagkus gusto lang niya lang paunawa po sa atin na kahit may problema, may bagyo tayong dinaranasan sa ating buhay, pwede pa rin tayong matulog. Di ba po? Kasi may Diyos tayong kasama Yun po yun. Na kung saan kahit mayroon tayong problema na pinagdaraanan, kasi iba po, hindi ka natutulog kasi may problema ako Mas lalo kang magkakasakit, physical, mas lalong hindi naman nakakatulong din yung hindi pagtulog, di ba? Sabi nga, hayaan mo ang problema po yan. At lahat ng problema may solusyon. Di ba po? So, ayun po yun, nakasama nila ang Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon po na siya po'y tumayo at kanyang pong sinaway, di ba? Yung malakas na hangin at pumayapa po yung hangin po, yung panahon ay umayos. At kahit gaano pa kalakas po, isipin nyo po, yung lakas ng bagyo, kayang pahupain ng ating pong Diyos. Ganon po siya makapangyarihan. Pag sinabi niya, ginagawa po niya. Pag sinabi niya, nangyayari po yan. So, yun nga po, di ba? Kung yung panahon, di ba, yung kalamidad, napapasunod ng Diyos, tayo lang pong mga tao at Kristiyano ang mahirap pasunurin, di ba? Yun po yung, kaya na kung saan, ito'y paalala po sa atin na bago na paman anong mangyari sa ating buhay, may problema tayong nararanasan, wag agad kung ano-anong una nating gagawin, bagkus wag laging last option ang ating Panginoon. Dapat first option po siya na kung saan lumapit tayo agad sa Kanya, tumawag po tayo sa Kanya, di ba? Lumapit tayo na kumbaga, wag tayong gumawa ng ating pansarili muna pong solusyon, bagkus lumapit muna po tayo sa Kanya at bahala na po siya na kung saan anuman ang Kanyang plano, anuman ang Kanyang kalooban, yun po yung masusunod. Kaya dapat po tumawag, lumapit lang tayo sa Panginoon. So, siya po yung ating kanlungan, siya po yung ating katuwang, di ba po? Na kung saan sa ating pong presenteng buhay, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Di ba po? Siya'y laging nandyan. Siya po'y laging nakasaklolo po sa atin. So, He is our helper. Siya yung ating tagapagtanggol. Kaya kung may nangabig ka sa'yo, di ba, sabi ng Bible, wag mo pa rin gantihan yung kaaway. Bagkus, sabi nga ng Bible, mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? At kung ikay inaapi, may nangaargabyado sa'yo, hayaan mo ang Diyos na kung saan ang magtanggol sa'yo. Sabi ng Panginoon, ako ang gaganti, ako ang bahala dyan. Basta ikaw lang kung saan gawin mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen? So, ganun po yun. Kasi ang tao kapag gumanti, kung hindi sobra, kulang Kaya hayaan natin ito sa Panginoon at ang Diyos ay hindi liko na kung saan siya ay patas po na kung saan ipagpaubaya po natin sa Kanya. At syempre, bilang isang magulang,
At bilang tagapagtanggol, syempre gusto mo bilang isang ama ay hindi mapahamak ang iyong anak. So ganun din po yun. Kaya patuloy lang po tayong tumiwala sa Panginoon. So thirdly and lastly, He is our hope. So di ba po sabi po dyan, I will not fear what man shall do unto me. Di ba po, ano man may ginagawa sa iyo, meron ka mang problema, ano pa man po yan, na kung saan ay physical, emotional, financial, or ano pa mang problema ang ating pinagdaraanan, may pag-asa. Minsan, dumarating din po sa buhay po natin na kahit gano'n pa kadami ang ating financial, may mga times na hindi rin yan 100%. Ibig sabihin po, for example, sa ating buhay, di ba, pag nagkasakit ka, ako po madalas po napupunta sa ospital po ngayon dahil madalas kami magkasakit po sa ospital. At kumbaga nakikita ko po doon, hindi lahat ng pinapasok sa emergency room ay lumalabas pong buhay. Yung iba po doon, talaga namang iba lumalabas ng malakas, iba lumalabas na ng nakakumot na puti na po. Kumbaga, kahit gaano pa karami yung pera, di ba po? Kung yes, nakakatulong, pero hindi 100% na kapag marami kang pera, patuloy haba-haba ang buhay mo. So, lumulundo po dito na kung saan ay may pag-asa tayo sa Panginoon. Hindi puro pera lang. Bagos, minsan darating sa buhay po natin, may isip po natin na tanging ang Diyos na lang talaga yung pag-asa. So, yun po yun. Kung hindi mo pa po nararanasan yan, mararanasan mo rin ito sa buhay mo kung bakit napakinggan po natin ito or paalala sa buhay po natin na darating yung time na ikaw at ang Diyos na lang. Diyos na lang talaga ang tanging sagot po sa ating buhay. Ano mang problema po natin. Pero sabi nga, He is our hope. Kagandahan sa Panginoon, nandito man tayo sa lupa, buhay kasama natin siya. At kung sakaling dumating man sa atin yung time na bawian tayo ng buhay ng Panginoon, kasama pa rin natin siya. Di ba? Kaya totoo yung sinabi diyan Hindi preacher, He will never leave nor forsake me. Yes, totoo yun. Kasi kapag buhay tayo, kasama natin ng Diyos. Kapag tayo ay kinuha ng Panginoon yung ating buhay, kasi hiram lang naman po yung buhay po natin kasama pa rin natin ang Diyos. Kaya I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kung man ay buhay, at kung sakaling kunin ang iyong buhay, kasama mo pa rin siya. Aaliwin ka pa rin ng Panginoon. Kasama mo siya at walang ibang pinakamasarap na kasama kundi ang ating Diyos Ama na nasa langit. Kasi doon sa langit, wala nang problema, wala nang suliranin, wala nang sakit, di ba po? Doon po ay kung saan puro kasiyahan na lang ang ating mararanasan dahil kasama na natin ang ating Panginoon. He is our hope. Amen? Kung saan, kung may problema man tayo dito sa mundong ito, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat may Diyos, tumawag tayo sa Kanya. Tumiwala tayo sa Kanya. Di ba po? Jeremiah 33:3, di ba? Sabi ng Panginoon, tumawag tayo sa Kanya. Dumarating sa punto sa ating buhay na akala natin wala ng pag-asa, pero ang sabi ng Bible, and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Diba? Sasagot ang Diyos, makapangyarihan ang Panginoon. Diba po? Yung mga nakaraan lang, napapakinggan po natin ito sa mga preaching, diba po? Yung Jeremiah, gamit na gamit kasi ito yung ating nararanasan. Kaya, kung ano mang problema, suliranin, itawag natin ito sa Panginoon. Diba po? Sabi rin ng Bible, after natin tumawag, tumiwala tayo sa Kanya. Proverbs 3:5 and 6, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Tumawag tayo sa Panginoon, tumiwala tayo sa Panginoon, at bahala na ang Diyos na kung saan tumulong po sa atin, tumugon po sa atin, ano pa man mangyari, bagkus huwag kang lalayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi po, kapag tayo nakaranas ng problema, tayo dapat lumapit sa Panginoon. Kasi may mga times, hindi, preacher, kasi nung mentas naging Kristiyano ako, dumami ang problema ko. Ako'y nakakaranas. Ito po, hindi naman po porket naging Kristiyano na tayo, ay hindi na tayo makakaranas ng mga problema. Ang kagandahan at advantage lang po tayo'y Kristiyano, makaranas ng problema, meron tayong Diyos
na matatawagan. Meron tayong Diyos na malalapitan na kung saan nandyan sasakalolo siya sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung may mga tao kang nalalapitan, salamat po dyan dahil may nalalapitan ka, pero hindi sa lahat ng oras nandyan sila. Kasi tao tayo. Meron tayong kapasidad lang na hindi lahat kaya natin gawin. Pero salamat, meron tayong Diyos na kayang gawin lahat ng bagay dito sa mundo. Kasi siya po ang gumawa nito. Siya ang lumikha po sa atin. Alam niya na ang simula at wakas. Kaya salamat sa Panginoon, hindi siya nagbabago. Nagkukulang po tayo. Nagkakamali po tayo. Pero ang Diyos, yung biyaya niya, yung habag niya, bago tuwing umaga. Ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman, ay ating Panginoon na nandiyan. Sabi niya, He will never leave thee, nor forsake thee. Kaya wag po tayo magduda sa ating pong Diyos. Lahat po, nagawa niya na. Lahat na ibigay niya na. Ultimo, ang kanyang bugtong na anak na kamahal-mahal po niya, binigay niya po sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong baliwalain yung salita ng Diyos. Di ba po? Ito po yung makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay puro. Ang salita ng Diyos ay subok na po. Di ba po? Na kung saan ay marami ng pinatunayan noon hanggang ngayon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. At huwag tayong lalayo sa kalooban ng Diyos. Kung tayo nakakaranas ng mga problema, suliranin sa ating buhay, lalo dapat po tayong lumapit sa ating pong Diyos. Lahat ng problema, may solusyon. Ang solusyon po dyan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Bilang isang mga Kristiyano po, tulad po ng mga nakikinig po dyan, may pag-asa. Dahil po, sabi ng Panginoon, He will never leave thee, nor forsake thee. He is our Heavenly Father, He is our helper, and He is our hope. I hope and I pray na ngayon pong oras na ito, napagpala po tayo ng salita ng Diyos, tayo po'y napaalalahanan, napalakas. Nang muli, kung tayo may pinagdaraanan po ngayong sa ating buhay, ay huwag po tayo mawala ng pag-asa. Pagkos, nandyan po ang Diyos, nag-aantay lang po siya na tayo tumawag sa Kanya, lumapit po tayo sa Kanya, at patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos dahil dito po tayo lalakas. Kung nangihina ka na espiritual, huwag kang lalayo sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo man po ay nalihis, nadapa, tayo po'y bumangon, patuloy na maglingkod sa ating pong Panginoon. At ang Diyos ay hindi liko na kung saan yung ginagawa po natin sa Kanya ay hindi walang kabuluhan. Ito po, palang araw, ito po'y may gantimpala po sa ating pong Diyos. I hope and I pray na ngayon pong oras na ito, tayo po'y napaalalahanan na pagpala ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay muko at pumikit, tayo po'y magpapasalamat sa ating pong Panginoon. O aming dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa oras na ito na kung saan kami po'y nag-aral ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa mensahe, nagsilbing kalakasan po sa amin, lalo na po sa aming espiritual na buhay, na sabi niyo po yan, hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan. Panginoon, pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat ng aming problema, aming suliranin, naman pong sakit ang aming pinagdaraanan. Hindi lang po ako, bagko sa inyong mga anak na nakikinig po ngayong oras na ito, kayo na po ang bahala po na kung saan tumugon ayon sa iyong kalooban. Ito po ang samot panalangin po namin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood ng Salita ng Buhay. Araw-araw po tayong manood at makinig po dito sa Salita ng Buhay. So muli po, Preacher Cyril, ang inyong lingkod, pagpalain po tayo ng Diyos. To God be the glory.